Hello, good morning guys! Welcome to my channel. Andito kami ngayon sa isang farm sa Ilocos Norte. Napakaraming baka ito guys. Hindi ako makapaniwala na may mga ganitong klase ng Ito nga ang sinasabi nila na isa sa mahal na klase ng baka sa buong mundo at masarap daw kainin ito. Actually, napanood ko na ito sa YouTube na masarap talaga ang klase ng beef na ito. Ito lang naman guys ang Wagyu beef na sinasabi. Napakamahal ito guys sa market kapag bumili ka nito. Pero ang sinasabi nila, masarap talaga. At ang Wagyu beef yata ay galing ng Japan. So guys, tinanong ko kung ilan ang alaga nilang beef. So makikita nyo, ito kasing nandito, yung sa harap ay kulay brown na nagda-dark, para siyang Milo. So ito daw ay pinagsamang Wagyu na breed at saka Brahman. So yung Brahman, yun yung nasa likod. So ang tawag daw dito ay Wagyu beef. Sabi nila, masarap pa rin yung karne nito. Sinasabi nga ng veterinarian nila na ang Wagyu kasi nagmo-marble ang kanyang karne. So napapansin nyo may marbling na sinasabi pag giniwa. So i-compare nga natin. So eto na yung Wagyu. So nakikita mo may marbling, may puti-puti. At eto naman ang ating beef. So makikita nyo ang kaibahan. Syempre mas juicy, may mas fat. Siguro pag ginawa mo siyang steak, medyo may fatty, juicy ng konti. So yun ang kaibahan kung bakit medyo mas mahal ang kanilang Wagyu beef. So yan, dito sa Ilocos yan mga friends. 400 na baka lang naman ang inalagaan nila dito. So yan ay mga Wagyu. So tinanong ko nga kung meron siya talagang pure na bull na ayan. So sabi nila ang kinis at ang kislap ng balat ng Wagyu beef. Yan, nakaka-amaze talaga Kuya Kim na merong ganitong 400 na alaga ng isa lang naman na kilalang tao dito sa Ilocos. So ayan, kinukwento nga ng kanilang veterinarian na pag 7 ang score or 7 ang marbling ng kanyang karne, mas higher ang quality. So sa kanila, dahil pinagsama ang Brahman at saka Wagyu na Wagyu, 5 lang ang score, pero maganda pa rin ang kanyang kalalabasan. Pero kung syempre mahirap daw kasing magdala dito ng pure na talagang Wagyu. So iyon, medyo tumapon lang ang laway ng isang baka sa akin dahil salita ako ng salita. Ayan. So patuloy ang aming paglalakad at hinanap namin ang iba't ibang mga alaga nila. Ito may mga numbers sa kanilang tenga. So papakita ni doktor kung nasaan yung kanilang bull. Siya lang naman yung kanilang fafa. Siya yung dinala dito from Australia pa yata ito at binili ng pagkamahal-mahal para lang magbigay ng kanyang lahi dito sa farm na ito. From let's say 9 months, i-backgrounding may suda hanggang 18 months. So from 18 months, agpatining ka for 90 days or 100 days. So mga 21 to 22 months dan to no market. Bakit mismo parte na Haan ma'am, dati ada supplyan nyo. Hanabi mo ba dagiti siya? Ba't talaga? Kaya nagpili kami dati project, di ko alam, 2021, di nag-start up dito, nag-gamit yung project dito, pigli. Uri nakaputot, anong sakbes? Ikanagtuti.
samod nga tayo nag-abot abroad kasi kabahan mo. Dagitoy haan. Dagitoy man commercially mo dagitoy. Brahman. Dito nga rod. Dito wag nyo. Di pang. Ayan at original yung rod dito. Tatang tay ng tay mismo nga. Isot nagapuan da amin. Yan ang malakmak lang. So tatang ta. So, ayan ang sinasabi ko na pure na breed. Makikita natin, maliit ang kanyang tenga, mababa lang, maiksi lang ang kanyang tenga compared sa mga nandito. So, si Father Bull, ang ama ng lahat ng nandito na nilahian ng Brahman beef. Ayan, so 400 ang farm na ito. At sana natuwa kayo sa farm na nandito. Nagbebenta sila ng fattening, pero hindi sila nagbebenta ng babae. So, pwede po kayong mag-inquire dito sa Ilocos Norte, sa Pitdig. Ayan, sa lahat po ng mga bagong nanonood, ng mga viewers, please subscribe to my channel, Mama Net Kusina, at paki-like na lang po. Pwede po